Good morning to everybody. Marinig ba dyan sa likod? Gusto ko lang siguraduhin na malinaw yung aking salita. Mahalaga po yung ating pag-uusapan ngayon. Maraming salamat nga pala sa ating mga gentlemen na kanila pong in-express sa pamamagitan ng awit ang mensahe na aking nais ko pong ipaabot sa inyo sa umagang ito. Ganon din sa ating mga bisita, you are always welcome sa ating pong pagpupulong. Basta gusto ninyong mag-attend ay kayo pong lahat ay welcome. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay sisimulan natin, ibabase natin sa isang teksto sa 1 Corinthians chapter 13, sa verse 13, na ganito ang sinasabi. And now abideth the faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Charity, ito ay Old English ng tinatawag na loved o pag-ibig. Kaya ito po yun yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Kaya ang topic na ating pag-uusapan is love is power. Ang galing ng ating mga awit nakuha nila yung aking topic ngayon. Marami tayong statement na pwedeng mabasa tungkol dito. But in personal experience, we cannot say, we cannot give any testimony, maliban lamang kung tayo ay mayroong personal na experience. That really love has power in your life, has power to change, has power to encourage, has power that makes something in your life. Only experience could testify. Pero kung evidences, marami tayo. Ang problema, evidences is not a proof that there is power kung hindi natin nararanasan, mga kapatid. So, isang statement mula sa Adventist Home, ito ang sinasabi. From a worldly point of view, money is power. But from the Christian standpoint, love is power. Intellectual and spiritual strength are involved in this principle. Pure love has a special efficacy to do good and can do nothing but good. Good at good lamang ang pwede niyang gawin. Love cannot hurt. Will not hurt. It can hurt, but love will not hurt. It prevents discord and misery, and it brings the truest happiness. That is, love is. Or that is the power of love, mga kapatid. Alam ba ninyo na ang pag-ibig ay isang ahensya ng Diyos para itakwil o tanggalin ang kasalanan sa puso? Dahil, kagaya ng sinasabi natin, ang pag-ibig ay may kapangyarihan. At dahil dito, ito ay ginagamit ng Panginoon bilang ahensya para ang kasalanan ay mawala sa puso. Alam niyo, mayroon akong isang kakilala na manliligaw. Inis na inis yung kanyang liniligawan. Inis na inis. Dumating pa sa punto na sabi niya, hindi ko na gustong makita ang pagmumukha mo dito sa bahay. Pero itong kapatid na ito ay hindi natinag at siya pa rin ay dumadalaw sa kanyang liniligawan.
dumating ang punto na itong babae ay napaibig din. Napaibig. Dahil nakita niya na totoo ang pag-ibig na ino-offer sa kanya ng kanyang suitor. Ano? Yun. So, nabago ang kanyang pananaw, nabago ang kanyang damdamin dahil sa pag-ibig. That is how love is power, mga kapatid. Titingnan natin sa spiritual side. Ano ang sinasabi? God does not employ compulsory measures. Ang pag-ibig ay hindi namimwersa yan. Love is the agent which He uses to expel sin from the heart. Subalit itong pag-ibig na ito, isang ahensya ang ginagamit ng Panginoon para itakwil ang kasalanan mula sa puso. Lahat ang sinasabi mong hindi ko gusto si ganito, hindi ko gusto si ganito, hindi kita gusto. Lahat yan ay mababago. Lahat ng pagkamuhi sa puso ay matatanggal once na ang pag-ibig ay pumasok. It will take the place of hate. Hatred. Ano? Kukunin niya ang lugar ng hatred. Lalagay niya ang pag-ibig sa puso, mga kapatid. At ang gagamitin ay pag-ibig din. Ano? Pag-ibig din ang gagamitin. At sabi dito, by it, He changes pride into humility, and enmity and unbelief unto love and faith. Yan ay matatagpuan natin sa aklat na Mount of Blessing, 76, paragraph 3, mga kapatid. Ano? Ito ay, sabihin natin, this is a document. Pero dapat experiment natin sa ating karanasan. How it works. Paano? Bagaman sa 1-2 Corinthians chapter 5 verse 14 ay sinasabi, For the love of Christ constrained us. Namimilit ang pag-ibig, namumuwersa. Yan ang expression na ginamit ni Pablo. Pero mayroon siyang ibig sabihin nito. For the love of Christ constrained us, because we thus judge that if one die for all, then we're all dead. Ano kaya ang ibig sabihin ng pag-ibig na mimilit? Ayaw mo, pero hindi mo matanggihan. Yun po ang ibig sabihin nun. Dahil sa pag-ibig, ayaw mo sana. Pero dahil yung pag-ibig ay hinimok ka, hindi mo matanggihan. Pinipilit ka na gawin mo ang isang bagay dahil sa pag-ibig. Ano? Iyon po ang ibig sabihin. Ang pag-ibig ng Diyos, pagka nakita natin ito, magugustuhan natin. Napipilit tayo na gawin. Kaya lang hindi napupwersa, kundi napapagusto, kumbaga. Ano, di ba? Iba yung napapagusto at saka yung napipilitan. Ano? Ayaw mo, pero napapagusto ka. Hindi mo matanggihan. Yan ang power na mayroon sa tinatawag na pag-ibig. And every true disciple, this love, like sacred fire, burns on the altar of the heart. Ang pag-ibig, parang isang sagradong apoy na sinusunog niya ang ating, umaalab sa altar ng ating mga puso. Ayan. Yan ang magagawa ng pag-ibig, mga kapatid. It was on the earth that the love of God was revealed through Christ. At dito nga sa sanlibutan, dito na i-reveal yung pag-ibig ni Kristo. At kung atin kang papag-aralan yon, pero it is not time for us to study the love of Christ that is being revealed in this earth,
Pero dito nga naihayag yun. Yan. At sabi dito, it is on the earth that His children are to reflect this love through blameless lives. Dito din sa sanlibutan na dapat yung pag-ibig na yon ay maihayag sa ating buhay. Dito sa lupa, it is not in heaven. It is too late. Sabihin natin, that love, I will reveal it in heaven. It is too late. Dito dapat maihayag. Bakit? The sinners will be led to the cross to behold the Lamb of Christ. Sapagkat pagka na-reveal yung pag-ibig na ito, ay dinadala rin ang ibang mga makasalanan sa paanan ng cross ni Kristo. At titingin sila sa ating Panginoon. Yan, kaya kung paano tayo hinihikayat ng pag-ibig ni Kristo, ang iba rin ay mahihikayat sa pag-ibig na mawiwitnisan nila sa atin, mga kapatid. And they will be led to behold the Lamb of God which taketh the sin of the world, mga kapatid. But in order that this may be accomplished, man must yoke up with Christ. The cross of Christ must be studied. Paano natin makita yung pag-ibig ng Diyos na bumabago? Pag-ibig ng Diyos na ahinsyang ginagamit niya para ang kasalanan sa puso ay matanggal. Paano? The cross of Christ must be studied. Maraming ayaw pag-aralan yung tungkol sa cross. Pero kung pag-aralan natin why Christ was crucified on the cross, we will see the greatest love of all times. Doon na ihayag yung pag-ibig ni Kristo doon sa cross. So para tayo ay magiging maibigin sa tao at maibigin din sa Diyos, we must see that love in the cross. Pag-aralan natin yung cross. What can we learn on the cross? Ano ang mapapag-aralan natin doon sa cross? Bakit kailangan na pag-aralan natin yon? Walang iba kundi ang pag-ibig. Dito, let the repenting sinner fix his eyes upon the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Kailangan daw ng mga nagsisising mga makasalanan ay kanilang titingin sila sa kordero ng Diyos na nagtatanggal ng kasalanan ng sanlibutan. Sino yon? Sino ba yung napako sa cross? Si Kristo. So, kailangan daw natin ituon ang ating ang paningin doon sa Kanya. Yan ay quoted to John chapter 1, verse 29. And by beholding, he becomes changed. His fear turned to joy, his doubt to hope. Pagkatado ay tumingin doon, anong mangyayari sa isang tao na nagsisisi na titingin doon? He will become changed. Ang kanyang pagkatakot ay mapalitan ng anong may palit? Mayroong mga taong hindi nakilala ang pag-ibig ng Diyos, takot na takot pagka nakikilala siya ng katotohanan. Sabi, baka hindi ko nasunod, baka paparusaan ako ng Panginoon. But when he knew the love of Christ, the love of God, his fear turns to joy. Ang kanyang pagdududa, his doubt, ay ano ang pumalit? Pag-asa. The love of God is fully able to restore, revealed, encourage, and strengthen every believing soul who will accept the truth as it is in Jesus. Ang pag-ibig ay kayang-kaya niyang i-restore yung isang kaluluwang bumagsak. Kaya niyang itayo uli. Kaya niyang i-encourage. Kaya niyang palakasin. It is one time, mayroon din akong karanasan yan na hindi alam ng marami.
Nasubukan ka rin bumagsak. Mabuti na lang naaalala ko yung pag-ibig ng Diyos. And it enables me to be restored, rebuild, and again encouraged at saka napalakas. Alam niyo yung experience ni Pedro. Ano ang ginawa ni Pedro nung si Jesus ay hinuli? At nung makita si Pedro ay sabi, ito, kasama rin ni Jesus. Huliin din natin. Ano ang sabi ni Pedro? Ay, hindi ko yan kasama. Hindi ko yan kilala. Anong tawag nun? Ipinagkailan niya si Jesus. Pero nung si Jesus ay pinaparusahan na, si Pedro ay umaalig-aligid sa kapaligiran. Ano? At nung makita niya si Jesus, at si Jesus din ay napatingin sa kanya, nagkatitigan sila. Ang titig ng pag-ibig ng Diyos ni Jesus ay bumago sa puso ni Pedro at umiyak at nagsisi. Sapagkat nakita niya sa Panginoon ang pag-ibig sa halip na pagtakwil. Ganon ang nangyari. Ganon din pagka ating makita ang pag-ibig ng Diyos sa atin, that love, it will restore, it will reveal, it will encourage, strengthen every believing soul. Maliban lamang kung hindi natin pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos. Tuloy natin. Looking unto Jesus, we shall be ashamed of our coldness, our lethargy, our self-seeking. We shall be willing to be anything or nothing so that we may do heart service for the Master. We shall rejoice to bear the cross after Jesus, to endure trials, shame, or persecution for His dear sake. Yan. Anong magagawa ng pag-ibig? Pagka tayo tumingin sa Kanya, unto Jesus, we shall be ashamed of our coldness. Sa kalaki ng pag-ibig niya sa atin, pagkatapos nagpalamig-lamig tayo, hindi natin na bibigyan ng karapatang response ang pag-ibig niya. Pag titingnan natin yon, yung kanyang pag-ibig, mahiya tayo. At tayo'y, ibig sabihin nun ay babalik sa Kanya. Ang nature ng pag-ibig ni Kristo, mahiya ka pero ma-encourage kang lalapit. Hindi yung mahiya ka pagkatapos ilalayas ka. Hindi ganun. Hindi ganun ang nature ng pag-ibig ng Diyos. Hindi niya pinapalayas ang isang taong makasalanan. Kundi, ang pag-ibig na ito ay hinihimok niya ang tao. Ayan. God's law of love. God's law is the law of love. Actually, yung kautusan ng Diyos ay pag-ibig. Batas ng pag-ibig. At the laws of love in humanity o kaya sa tao is also offensive to God. Pagka yung pag-ibig na ito ay nawala sa atin, offensive yan sa Panginoon. Ito ang sabi sa Revelation chapter 2 verse 4, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ayaw ng Panginoon yung nawawala yung ating unang pag-ibig. Bakit? Ano bang nature ng unang pag-ibig? Maalam. Hindi mapigilan. Alam niyo yung nakakita kay Jesus doon sa nung makilala niya na yung babae na makilala niya si Kristo, hindi niya mapigilan sapagkat parang nakakita siya ng ginto. Lumabas, humayo, at ipinaalam niya sa mga tao, mayroong akong nakilalang lalaki. Kakaiba siya. Sino yon? Nakilala niya doon sa bubon, sa well.
Si Jesus, nakita ng isang Samaritana. Hindi niya mapigilan. Ganon din, ano? Yung first love, hindi natin mapigilan, hindi ikwento. Parang sinwerte tayo sa loto. Hindi natin mapigilang hindi ipagsabi. Ganon ang nature ng first love. Pero, ang ayaw ng Panginoon, kinakalimutan natin yung ating first love sa Kanya. Ganon din sa ating kapwa, of course. Okay. Kaya offensive sa Panginoon na ang pag-ibig na yan ay malimutan natin. Kaya ang sabi, ang payo niya, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work. Or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Kaya kung ganun man ang nangyari sa ating personal na experience, ay tinatanggap pa rin tayo ng Panginoon, pagsisihan lang natin. Alam ba ninyo na pagsisisi, yun ang liligtas sa iyo ngayon? Ngayon. Kahit bukas napakasama mo, pero pag nagsisi ka ngayon, yan ang liligtas sa iyo, pagsisisi. And that will save you even in the future. Ayan mga kapatid. What more love can do? Ano pa ang pwedeng magawa ng pag-ibig sa tao? Proverbs chapter 10 verse 12. Hatred. Hatred stirreth up strife, but love covereth all sins. Anong ibig sabihin nito? Pagka nagkasara si Brother Mark, nakita ko, hindi ako pupunta at sabihin ko, Brother Joseph, alam mo yung si Brother Mark? Ano pala yan ay marami palang ginagawang kasalanan yan. Covereth all sin, kahit anumang kasalanan, pagtatakpon mo pero hindi mo kukonsintihin. Ibig sabihin, huwag mong ipagkalat pero hindi mo siya kukonsintihin, na hindi mo pagsabihan, hindi mo gawin yung nararapat na gawin mo para siya ay makasurvive, pero hindi mo yan ipagsabi. Yan ang nature ng pag-ibig. Kawawa naman itong kapatid na ito, kung mayroon man lang akong magawa para matulungan, gawin mo, pero huwag mong ipagsabi. Yan ang magagawa ng pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Ito ang dapat gagamitin natin. Charity or love suffereth long, matiisin, and is kind. Diba? Kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. Ano yung puffed up? Madaling magalit. Huwag kang magsasama nun. At saka kung pupunta ka, dapat suffereth long ka. At huwag ka masyadong madaling magalit. Ay hindi yan magandang prinsipyo. Natin. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Huwag mong pangungunahan. Yung ina-advisean mo, mayroon ka ng advanced thinking. Dapat, huwag kang mag-isip ng masama. Isipin mo, positibo yung gagawin. Ayan. Ano pa? Okay, yun na, no? Okay. Ang pag-ibig, no fear in love. Hindi natatakot ang pag-ibig. No? Ano ang sabi sa Biblia? John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Because a fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Pagka ikaw ay nasakdal na sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi ka na natatakot. Whatever will happen to you, hindi ka na natatakot. Love make no ashamed, hindi ka na rin nahihiya. Hindi ibig sabihin walang hiya. Iba yung walang hiya. At saka
hindi na nahiya. Oh. Bakit? Sabi Romans chapter 5, verse 5, "In hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us." Mga kapatid. Ayan. So, Colossians chapter 3, verse 14, "And above all things, all these things, put on charity, which is the bond of perfectness." Ang pag-ibig daw ang tali ng kasakdalan. Pagka ito ang walain mo, walang sakdal na walang pag-ibig. Pero maraming mapasakdal dahil sa pag-ibig. So it is charity or love is the bond of perfectness. Conclusion natin, mga kapatid. Love is the agents which He uses, means ang Diyos, to expel sin from the heart. By it, He changes pride into humility, and enmity and unbelief unto love and faith. Yan ang makukot natin sa Mount of Blessing, 76, paragraph 3. John chapter 13, verse 34, "And new commandments I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another." Kung gusto nating mag-ibigan sa bawat isa, kung gaano ang Diyos ay inibig tayo, ganun din ang klase ng pag-ibig dapat natin ibigay. Ano? Hindi yung nangungurakot. Alam niyo yung nangungurakot? Ibibigyan kita ng 10,000, ibigay mo ito sa mga kasama mo, ha? Pagkatapos, ibinigay mo yung iba sa iilan, pero yung iba hindi mo binigyan. You keep it yourselves. Ibig sabihin, nagiging partial ka sa pagbibigay, yung iba ay you keep it yourselves. Ang tawag nun, kurakot. Ano? Ganon din ang pag-ibig. Ang ibinigay ng Diyos sa atin ay kumplitong pag-ibig. Pero minsan tayo, nagbibigay tayo partial. Nangungurakot din tayo. Yan. Huwag tayong mga rakot, ano, sa pag-ibig. Kaya sabi dito, paano tayo iibig? That ye love one another as I have loved you. Kagaya ng aking pag-ibig sa inyo. Huwag nating kukulangan. Kung nagkukulang man tayo, ay di pagsisi natin sa Panginoon at sabihin natin, "Panginoon, ay bigyan mo ako ng masigit pang pag-ibig." Ano? Yun naman lang ang solusyon nun. Hingiin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng mga bagay na wala pa sa atin, mga kapatid. John 13, verse 35, "By this shall all men know that ye are my disciples, if ye love one another." At ganun kung paano na tayo'y makilala. Ano? Malaman ng mga tao na tayo ay mga disipulo ni Kristo pagka mayroon tayong pag-iibigan. Last word. Romans chapter 8 verse 35, "Who shall separate us from the love of God, of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?" Sino ba ngang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Pagka nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Kahit mayroong persecution, baliwala yan, magaan na lang. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas, may kapangyarihang hihila sa atin. Persecution, famine, kawalan ng pagkain, walang damit, o espada. In the time of the Sunday law, na gagamitan tayo ng panakot, maaring kamatayan, bilangguan, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay hindi tayo mahihiwalay sa Kanya. Sana nga naunawaan natin, ganyan po ang pag-ibig ng Diyos, may kapangyarihang nagbabago sa bawat nananampalataya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Happy Sabbath.